Hello mga ka-friendies! It's me, Charcel, and welcome back to my channel. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay about LDR. LDR. So, magbibigay lamang ako ng mga advices or tips kung paano mag-work yung isang LDR o yung long distance relationship. Paano nga ba? LDR, long distance relationship. Kung iisipin natin, napakahirap, di ba? Pero depende na din yan sa tao. Kung paano niya i-handle yung relationship nila. So, kung gusto mong malaman kung ano-ano yung mga advices at mga tips kung paano maging strong, at kung paano mag-work yung relationship niyo, ay tumutok lamang sa video ko. First advice or first tip para mag-work yung relationship niyo is communicate regularly and creatively. Kasi nga, napakalayo nyo sa isa't isa. Kailangan nyo ng communication para mag-work yung relationship nyo. It's either call, text, chat, or video call. You have to communicate regularly. Hindi naman yung regularly na oras-oras talaga. Yung parang ano lang din, parang nag-update ka kung saan ka pupunta, or yung good morning, good evening, hi, anong ginagawa mo, hello, yung meron kayong communication even though malayo kayo. Yung bang alam nyo kung ano ang ginagawa ng isa't isa. Pag sinabi natin communicate, kailangan mo talagang makipag-usap sa kanya para nga mag-work yung relationship nyo. Paano mag-work yung relationship nyo kung hindi ka makikipag-usap sa kanya? Hindi ka magte-text, hindi ka magchat-chat, hindi ka tatawag. Paano yun? So, diba, hindi naman kailangan ng oras-oras, minuto-minuto, ay magkausap kayo. Yung simpleng communication ng na, oy, ganito, ganyan, kumusta na araw mo, parang nag-exchange kayo ng mga sentiments nyo, yung parang nagkukumustahan kayo, parang ganun. And then, you have to communicate creatively. Pag sinabi natin creatively, yun yung maghahanap ka ng topic na pag-uusapan nyo, yung mga interesting topics na kailangan nyo pag-usapan. Kasi nga, at the end of the day, pag nakipag-usap ka sa niya na parang, oy, ganito, ganyan, maboboard siya. Hindi siya magiging interesado makipag-usap sa'yo. Dapat, parang kailangan creatively kasi nga, para pag magkausap kayo, oy, gaganahan siya, ganun. Parang, excited siya makipag-usap sa'yo. Parang ganun. And then, second tip or second advice is stay honest with your partner or stay honest with each other. Kailangan mong maging honest sa partner mo. At maging honest din sa sarili mo. Kasi nga, ika nga nila, honesty is the best policy. Since bata pa tayo niyan, ay yun na talaga yung inaano sa atin na dapat maging honest tayo. So, paano ba yun? You have to be honest. For example, may sinabi siya sa'yo na nasaktan ka, kailangan mo maging honest sa kanya na, oy, eto, nasaktan ako sa sinabi mo, hindi ko nagustuhan yun, ganyan. Kasi para malaman niya, para maging aware siya na, ay, gano'n na pala yung nagawa ko, nasaktan ko pala siya. And then, kung, for example, gagala ka, sabihin mo sa kanya, maging honest ka na, oy, gagala ako. Hindi yung, ay, nandito lang ako sa kwarto, natutulog lang ako, yung pala gumagala ka na pala. You have to be honest with your partner. Kasi nga, napakahirap kung yung isang relationship mo nabubuo lamang sa kasinungalingan. And then, be honest sa lahat ng bagay. Kasi, kung magiging honest ka, free ka sa lahat ng gagawin mo. Wala kang
na hindi ka mag-iisip na kung anong magiging palusot mo. Parang ganun. If you're going to be honest to your partner, for sure, magiging honest din siya sa'yo. Kasi parang give and take lang din yan. Kasi pag naging honest ka sa kanya, syempre siya din, may isip niya na, ay, honest siya sa akin. So ako, kailangan ko ding maging honest sa kanya. Kasi nga, makokonsensya din naman siya kung hindi siya magiging honest sa'yo, diba? Sabihin mo sa kanya kung ano yung nararamdaman mo. Kasi, para maging aware siya sa lahat ng gagawin niya para sa'yo. So, yun. Ito, yung tip number 3 is, konektado siya doon sa tip number 1. Yung avoid excessive communication. Okay na merong communication sa isang relationship, kailangan talaga yun. Lalong-lalo na pag LDR kayo or long distance relationship. Wala naman kayong ibang way para mag-work yung relationship nyo. Communication lang. But, avoid excessive communication. Anong ibig sabihin nito? Huwag kang makipag-chat, huwag kang makipag-usap sa kanya ng buong araw. Hindi yung araw-araw ka minuminuto ka nang nagchat-chat, minuminuto ka tumatawag sa kanya, minuminuto or segundo kang nagchat-chat sa kanya. Hello, hindi lang umiikot sa'yo ang mundo niya. Meron siyang studies, kung estudyante pa siya. Meron siyang work, kung nagtatrabaho na siya. At meron din siyang family or bahay na kailangang pagtuunan ng pansin. Di ba? Hindi lang sa'yo umiikot ang mundo niya. Hindi pwedeng sa'yo lang siya nakatutok. Hindi pwedeng lagi lang din siyang nakatutok sa cellphone niya para makipag-usap sa'yo. Kasi, kung excessive na yung pag-chat mo sa kanya or kung parang lagi-lagi ka nung nagchat-chat sa kanya, maiirita siya. For example, meron siyang ginagawa. And then, napakakulit mo. Chat ka ng chat, hindi ka makapag-antay ng reply niya, nagagalit ka. Kasi nga, bakit hindi ka nagre-reply? Ganyan. Hello, hindi naman sa'yo nakatutok yung oras niya. Meron naman siyang ginagawang iba. Give her or him time and space para sa sarili niya at para sa iba naman. Hindi yung atat-natat ka, na-replyan ka niya, kasi kailangan mo na ganito, ganyan. Kung hindi siya agad makapag-reply sa'yo, ay isipin mo na lang na meron siyang ginagawa. Hindi yung galit ka na agad, kasi nga hindi siya nagre-reply. So, tinatadtad mo siya ng mga texts or chats. It's a big no-no kung gusto mong mag-work yung long-distance relationship niyo. Fourth tip is you have to understand each other. Kailangan nyong intindihin ang isa't isa. Walang pwedeng makapagsalba ng relationship nyo, kundi kayo lang din dalawa. Kailangan nyo mag-intindihan. Sa lahat ng pag-aaway nyo, sa lahat ng mga problema nyo, kailangan nyo magkaintindihang dalawa. Kung ang isa ay nagagalit na, kailangan magpakumbaba yung isa. Ganun lang yun. Apoy na yung isa, kailangan tubig na yung isa. Kailangan yung intindihin yung isa't isa. Kasi, pag hindi na kayo nagkakaintindihan, boom, sasabog na lang kayo. Hindi yung ikaw lang dapat yung iniintindi niya. Dapat, ikaw din, umintindi ka din sa kanya para okay yung relationship nyo. And then, next is, be contented with each other. Kailangan mong maging kontento sa kanya. Kailangan siya lang at wala ng iba. Hindi mo kailangan hanapin sa iba yung wala sa kanya. Hindi kasi pare-pareho yung tao. Kailangan mong maging kontento sa kanya kasi nga minahal mo siya. Isipin mo, napakaraming mas sa iyo pero pinili ka niya. Ikaw, na partner, hindi ka maghahanap ng mga characteristics or
mga bagay na wala sa kanya, pero nakikita mo sa iba. Hindi yung dapat ganun. Kaya, dapat nga i-appreciate mo siya na, ay, ang ganda mo, ganito, bait mo, parang ganun. Kasi nga, pinapakita mo sa kanya na kontento ka sa kanya. Hindi ka naghahanap ng mga bagay-bagay na wala sa kanya. Next, I have to trust each other. I tell you, napaka-smooth lang po ng relationship, lalong-lalo ng LDR, kung meron kayong trust sa isa't isa. Yung hindi ka magiging praning na, ay, nasan kaya siya? Ano kayong ginagawa niya? Ganito, ganyan ba? Ganyan. So, you have to trust your partner. Para naman, siya din, parang maaano din siya na, ay, may tiwala yung partner ko sa akin. Kailangan mo isipin na, ay, wala siyang gagawing masama. Wala siyang gagawing kababalaghan. Para siya din, ma-feel niya na, ay, ang sarap sa feeling na, pinagkakatiwalaan niya ako. So, ganun. So, yung tiwala na binigay mo sa kanya, babalik din yun sa'yo. Ganun lang yun. Last, you have to respect each other. Kinakailangan po talaga ang respeto sa isa't isa, lalong-lalo na sa LDR. Respetuhin po ninyo yung mga choices na ginagawa ng partner nyo. Yung mga decisions na ginagawa ng mga partner nyo, kasi para lang din naman yan sa ikabubuti ninyo. And respect also their time kung ano yung gagawin nila. Hindi yung kailangan mong mag-demand na, oy, lahat ng oras mo dapat sa akin lang. Ganun. Hindi po. Alam po natin na ang long-distance relationship ay napakahirap talagang i-handle. Pero depende na rin po yun sa tao. Kung kaya ba niya o hindi niya kaya. Pero lagi po nating iisipin na kung gusto mo nang mag-stop lumaban, isipin mo kung paano mo ito sinimulan. Kung ayaw mo na sa kanya, just be honest. Sabihin mo sa kanya, ayaw mo na. Hindi yung magpapanggap ka lang o magsisinungaling ka. Kailangan mong intindihin na hindi sa lahat ng pagkakataon, nasa sayo lang ang nakatuon. So, yun. And lastly, you have to love each other. Yun naman talaga, di ba? Kailangan yung magmahalan. Kailangan yung mahal ang isa't isa para mas mag-work at maging strong yung relationship ninyo. Paano mag-work yun? Paano magiging strong kung hindi nyo pala mahal ang isa't isa? Useless lang lahat yun. Diba? Paano siya paglalaban kung hindi nyo pala mahal ang isa't isa? Duh! Diba? So, yun yung pinaka-simple. Yung pinaka-simpleng tip. Kailangan mahal ang isa't isa para mag-work ang long-distance relationship. Dahil, kung hindi mo mahal ang partner mo at LDR kayo, tsak, isang buwan o isang linggo lang, break na kayo agad. Diba? Kasi, hindi, parang sa isip-isip mo, ay, ayoko nito, malayo siya, hindi ko siya lagi makikita, hindi ko siya makakasama, ay, wala. Pero, kung mahal na mahal mo yung partner mo, kahit malayo pa siya, kahit nasa saang lupalo pa siya ng mundo, mag-work ang relationship niyo. Dahil trust and respect, doon papasok yung love. Kung wala kang trust, wala kang respeto sa kanya, ay hindi mo siya mahal. Hindi mo matatawag yon na love. So, kailangan balance lang lahat. So, yun lamang po at maraming salamat. Sana nagustuhan niyo ang video ko ngayong araw na ito. Please don't forget to like, share, and subscribe for more upcoming videos. Bye!